Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 11 ng Isaiah chapter 3. Verse 11 hanggang 26 yung ating babasahin. At yun, huwag na natin pang patagalin pa at umpisa na natin. At sa masasamang tao, kawawa naman kayo. Ang sasapitin ninyo'y kapahamakan kung ang inyong inutang ay siya ring kabayaran. Kung ano ang inyong ginawa, gayon din ang gagawin sa inyo. Mga bata ang umapi sa aking bayan, mga babae ang namumuno sa kanila. O sa bayan ko. Pasensya na kayo, may tumulo. O bayan ko, inililigaw kayo ng inyong mga pinuno, nililito nila kayo sa daan ninyong nilalakaran. Nakahanda si Yahweh upang ibigay ang kanyang panig. Nakatayo na siya upang hatulan ang kanyang bayan. Ipapataw na ni Yahweh ang kanyang hatol sa matatanda at ang mga pinuno ng bayan, ng kanya-kanyang bayan, ubasan nakahanda na si Yahweh upang ibigay ang kanyang panig na nakatayo siya upang hatulan ang kanyang bayan. Ipapataw na ni Yahweh ang kanyang hatol sa matatanda at pinuno na kanyang bayan. Kanyang bayang ubasan ng mahirap inyong sinamsam. Mga tahanan puro nakaw ang laman. Bakit ninyo inaapi ang aking bayan at sinisingkil ang mahirap? Ito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. At sinabi ni Yahweh, palalo ang mga anak na babae ng Jerusalem. Taas noo kung lumakad, pasulyap-sulyap kung tumingin, pakinding-kinding kung humakbang, at pinakalansing pa ang mga alahas sa paa. Dahil diyan, pagsusugat-sugatin ni Yahweh ang kanilang ulo hanggang sa sila'y makalbo. Sa araw na iyon, aalisin ni Yahweh ang mga alahas niya sa paa at sa leeg, na ang mga alahas sa buhok, braso, baywang, mga sisidlan ng pabango at mga agimat, ang mga singsing sa daliri at ilong, ang mamahaling damit, balabal, kapa at pitaka, ang maninipis nilang damit, mga kasuotang lino, turbante at belo. Ang dating pabango ay aalingasaw sa baho, lubid ang ibibigkis sa halip na mamahaling sinturon. Ang maayos na buhok ay makakalbo, ang magagarang damit ay papalitan ng sako. Ang kagandahan ay magiging kahihiyan. Mamamatay sa tabak ang inyong mga kalalakihan at magigiting ninyong kawal. Magkakaroon ng panaghoy at iyakan sa mga pinautang lungsod, at mismong lungsod ay matutulad sa isang babaeng hubad na nakahandusay. At yun, pasensya na kayo. Medyo nakaidlip ako ng ilang segundo
sa aking pagbabasa. Tapos bukod doon, tumulo pa yung aking uhog. Sana ay patawarin niyo ako. At yun, ang aking natutunan dito ay itong verse 11 na tinuturuan tayo na maging mabuti. Mabuting katiwala, mabuting kaibigan, mabuting impluwensya, mabuting halimbawa, at mabuting anak, mabuting kabataan ng church, at yun, maging mabuting mamamayan ng Pilipino. Dito sa verse 11 sinasabi, sa masamang tao, kawawa naman kayo, ang sasapitin ninyo ay kapahamakan. So, ang mga tao na masasama, ang sasapitin ay kapahamakan. Kapag ikaw ay gumawa ng masama sa iyong kapwa, yun din yung gagawin sa iyo. Kumbaga, para kang farmer. Kung ano yung itinanim mo, yun din yung aanihin mo. At sana naunawaan mo yung gusto ko pong sabihin patungkol dito. Tayo po ay maging mabuting halimbawa ng bawat kabataan at mabuting halimbawa sa ating lugar. Yun po yung aking pinakang natutunan po dito sa verse 11 hanggang 26. Hindi ko ata nabanggit. Verse 11 hanggang 26 po yung ating binasa. At yun po. Magpakabuti po tayo. Maging mabuti po tayong halimbawa sa ating kapwa nating kabataan. Patuloy tayong magsimba. Patuloy tayong makinig sa ating pastor at pastora. At patuloy tayong maging mabuting halimbawa sa ating mga kapatid, sa ating magulang. Yun po yung mga bagay na aking natutunan dito. Tulungan natin ang ating magulang sa gawaing bahay kung meron tayong kakayahan. Yun, isang bagay na hindi ko nagagawa nung time na nakakasama ako ni mama sa bahay. Hindi ko man lang siya natutulungan that time nun. Pero ngayon na dito ako nakatira sa church, doon ko na-realize na nangangailangan din pala ng kumbaga katulong si mama sa gawaing bahay. Kasi si mama, marami siyang tawag doon, trabaho. Naglalabada siya. Tapos naglilinis ng bahay ng mga borders. Kasi yung trabaho niya, taglabas siya ng damit ng mga borders dito sa aming lugar. Tapos bukod pa doon, siya ay nung kanyang e-bike, nagpaparenta ba? Kumbaga, nagpapatid. Halimbawa, ikaw, magpapahatid ka sa kanya. Yun, ganun. Parang, anong tawag doon? Arkilahin siya. Halimbawa, punta ng talipapa, ng bayan, ganun. So, yun. Upang tayo ay pagpalain ng Panginoon. Maging mabuting halimbawa tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. At yun, mahirap man gawin yun kasi mayroong mga tao na talagang, alam mo yun, mapagmataas, huhusgahan ka mula ulo hanggang paa, titingnan ka, yung alam mo yun, yung bagay na halimbawa yung nakaraan mo, nung nakaraan na hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, nagiinom ka, mahilig ka sa gulo, lagi kang
naghahanap ng kaaway o ng gulo. Pero nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, unti-unti ka na nagbago. So wala na yung dati mong pagkatao, yung paglalasing mo, yung tawag doon, yung bisyo mo, or yung pagiging basogilero mo, yung palaaway ka. Tapos yun, yung lagi kang naghahanap ng gulo. Lahat yun nawala na, di ba ga? Pero dahil dun sa mga ilang tao na nasa paligid mo na yun nga, huhusgahan ka at huhusgahan ka, pero patuloy ka pa rin magpakabuti upang yung pagpapala na ibinibigay ng Panginoon sa iyo mula nung tinanggap mo siya sa iyong puso ay dumaloy. Yun yung isang bagay na aking natutunan dito. Sa verse 11 hanggang 26. Balikan ko lang tong verse 10 ng chapter 3 Isaias. Kadugtong to nung verse 11. Sabihin ninyo sa mga taong matuwid, mapalad kayo, sapagkat mapapakinabangan ninyo ang bunga ng inyong pinagpaguran. So, yun. Manatili tayong mabuti kung tayo ay mabuti. Kumbaga, kung tayo ay mabait, mapagpakumbaba, na talaga, pasensya na kayo, natulo talaga. Kung tayo pinanganak na ganon, mabait, mapagpakumbaba, ipagpatuloy natin yun. Sapagkat, sabi dito, sabihin nyo sa mga taong matuwid, papalad kayo sapagkat papakinabangan ninyo ang bunga ng inyong pinagpaguran. So, yun. Kung tayo mananatiling mabait, matuwid, mapagpakumbaba, yung bagay na yun ay ating mapapakinabangan. Sapagkat mapapakinabangan ninyo ang inyong bunga ng inyong pinagpaguran. Yun. Yung pinagpaguran po, nakakapagod po kaya yun, yung, alam mo yun, yung sikapin mong maging mabuti. Sikapin mong maging matuwid. Mahirap po yun dahil may mga tao na, alam mo yun, kahit na ikaw ay magsumikap na magpakabuti, may mga tao na gagawa ng dahilan para ikaw ay tawag doon, magalit or maging matisod, kumbaga, sabi nga nila. Matisod, bumalik doon sa dating ugali na magagalitin, mahilig sa gulo. At yun po, yung pinakang naunawaan ko po dito. Sana po ay naunawaan nyo po yung gusto ko pong sabihin patungkol po dito sa verse 11 ng Isaiah chapter 3 hanggang verse 26. Yun lamang po at marami pong salamat. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye. At yun po. Hanggang dito na lamang po.